So, base sa 2026 OSAP reform or Ontario Student Assistance Program, the individual or group heavily affected by these changes, grant from 85% to 25%, as high as 85%, ibababa sa 25%, di ba? Sobrang laking dagok. Who is heavily affected to these changes? Sino pa? Number one, low and mid-income students. Pag mababa yung sweldo mo, nasa mid-income student ka, you are heavily affected. New immigrant, di ba? Darating ka rito, wala ka pang ganun kalaking pera, mag-aaral ka. So, ikaw ang apektado. Mga bagong natin dito na immigrant. Katulad nating mga Pinoy, di ba? Kasi gusto nating yung career na iniwan natin sa Pilipinas, ma-practice natin dito, pero wala pa tayong ganung kalaking pera. So, ang gagawin natin, mag-uusap tayo. Siyempre, aasa pa rin tayo sa grant. Pero mangyayari, magiging puro loan na lang. Grant, kakapurit. So, nakaka-discourage, di ba? Number 3, parents na kasama sa mga malaking bilang ng pamilya. Kasi mahihirapan talaga sila, mag-i-struggle sila kasi konti na lang yung grant na makukuha. Unlike before, okay, the number 4, students who are attending private career college or colleges. Ito hindi ko pa to alam kung sure to. Kasi ang nababasa ko sa mga balita na yung mga estudyante na nag-a-attend sa private career college, hindi na magkakaroon ng access sa grant ng OSAP. 100% no access to OSAP grant. Ang mangyayari, may access sila sa OSAP pero 100% loan. Yun yung atang format na sinasabi. So, medyo mabigat ito at malaking pagbabago. Kaya marami ang hindi sang-ayon dito. So, tingnan natin sa mga susunod na araw kung marami talaga kung talagang matutupad ba ito, kung final na ba to, abangan natin ang susunod na kabanata. Pero for the meantime, hanggang sa mga oras na ito, talagang hindi maganda. Sa katulad natin ng mga low income, mid-income students, kasi malaking dagok financially. Baka maraming pangarap ang hindi matupad dito sa Ontario, Canada. Posible sa sobrang taas ng cost of living plus cost of studying dito sa Ontario, Canada. Talaga kasi aminin natin yung mga mayayaman dito hindi naman apektado ng grant na yan kasi yung grant na yan nakadepende yan sa number of children, dependents, tapos depende rin sa income. So kung mayaman ka dito, it doesn't matter. Pero ang mostly affected dito yung mga regular na manggagawa dito sa Ontario, Canada na aminin natin talagang umaasa sa mga grant na yan kasi doon sila kumukuha ng pangsuporta sa kanilang gastusin sa eskwelahan, gastusin sa transportation, cost of living. Kasi hindi naman, yung iba dyan may mga anak na habang nag-aaral pa di ba? So kung bababaan mo yan, ikakat mo from 85% down to 25%, napakalaking dagok talaga. So nakita kong senaryo dito, baka mas bumaba yung numero ng mga estudyante na mag-aaral sa mga kolehiyo, sa mga university dito sa Ontario, Canada. Kasi hindi nila ma-afford. Di ba? Kasi napakalaking tulong ng OSAP, especially yung grant. Di ba? Kasi yung iba dyan habang nag-aaral, nagkakaroon pa ng kaunting part-time na hindi lalagpas sa oras, di ba? Pero kung tatanggalin mo yun, ay malaking dagok talaga. Ang nakakita ko dito, baka bumaba yung numero ng mga mag-aaral dito sa kolehiyo, sa mga university. Posible, di ba? Kasi yung malaking tulong o malaking addition sa kailang grant na makukuha, tanggalin mo, malaking dagok. Tapos sasabihin na mag-focus daw sa healthcare na pag-aaral. Pero take note, tingnan nyo kung gaano kamahal ang mga medical school dito sa Ontario. Tapos tanggalin mo pa yung ibang grant, malaking dagok talaga. Kung ako tatanungin, hindi ako pabor na talagang babaan yung
babaan yung grant na makukuha sa OSAP. Aminin natin, maraming mga estudyante dito sa Ontario, Canada, sa probinsya dito ng Canada, sa Ontario, na mga healthcare students na nakadepende sa sa OSAP. Yan ang realidad. Hindi natin o hindi talagang sobrang mahal ng cost of living dito. Tapos yung grant na nakukuha sa gobyerno through OSAP, through financial aid na binibigyan ng gobyerno, tatanggalan mo ng malaking halaga, malaking dagok talaga.